Have a great day mga ka-Edo Patrol! Welcome sa aking munting page. Maluho nga ba ang mga Pilipino? Noong nakaraan ay nagsasagawa ako ng mga book review tungkol sa financial literacy. Ina-advocate ko rin na dapat maisama ang financial education sa curriculum o sa pagtuturo sa mga mag-aaral. Ngayon naman ay magsasagawa ako ng isang book review sa aklat na The Richest Man in Babylon. Pero bago yan ay pakinggan muna natin ang isang mensahe mula kay Mr. Ramon ang ika-4 na pinakamayamang tao sa Pilipinas na may net worth na $3.3 billion. Personally, hindi pa ako nag-isip tungkol sa pera na itatago. Lahat ng pera meron ako, inininegosyo ko. Lahat ng pera meron ako, ini-invest ko simula pa nung bata ako. I've never tried to keep money in the bank. Pero actually, may konti rin nakatago sa bangko, yung pangbili ng gamot at pang matrikula ng mga anak ko. Yun lang. Pero the rest of the money are being used to invest, to create opportunity, to create jobs, and to do many things for everybody. Alam mo, ang problema sa mga kababayan natin, tingnan mo, kahit nakatira lang sa barong-barong, gusto nila branded yung mga damit nila. Yung sapatos nila, o yung bag nila, branded, may dala pang asong maliliit. Inuuna kasi lagi ang garbo eh. Ang kailangan, kung meron kayong kitain, itago niyo para mapag-aral niyo yung mga anak niyo. Kailangan itago niyo yung pera para pangbili ng gamot pagka magkasakit kayo. Kailangan itago mo para, in short, prepared for the future. Hindi yung lahat ng dumating na pera ay binibili niyo ng branded o nagsishopping kayo sa mall, shopping mall non-stop every day. Kumbaga, kailangan paghalagaan niyo yung mga kinikita niyo para you save it for the rainy days. Actually, sa totoo niyan, bata pa lang itong mga batang to, mga anak ko, beginning, let's say, 2-3 years old, kinakausap ko na lagi yan, lagi kong kasama yan. Lagi ko sinasabi, tingnan mo yung mga anak ko, wala kang marinig sa buong Maynila o buong Pilipinas na nagyayabang sila. O meron ba kayo nabalita na nag-no parking sila o nakipagsigawan sila sa waiter o sa police? Yung upbringing ng mga anak ko o ng pamilya namin, lagi kaming low profile, law abiding citizen kami. Hindi kami yung mga akala mo kung sino. So, ganun ang tinuturo ko sa mga anak ko at sa mga apo ko. Ano ang masasabi ninyo sa mensahe ni Ginoong Ramon Ang? Ayon sa kanya, kailangan maging matalino ang mga Pilipino sa paghawak ng pera. Binanggit din niya na dapat umiwas ang mga tao sa maluhong pamumuhay. Ika nga, live within your means. Dapat gamitin ang pera para paghandaan ang mga emergency na maaaring dumating sa hinaharap. Binigyan din niya na dapat bigyang prioridad ang pagtatamasa ng edukasyon, pagdinegosyo at paglikha ng mga oportunidad. Kaya, malaking tulong na matutunan ng mga tao ang aklat na The Richest Man in Babylon ni George S. Clason. Ito ay aklat tungkol sa personal finance at naglalaman ng mga praktikal na aral sa pamamahala ng pera upang mapalakas ang financial literacy at makaalis sa kahirapan. Narito ang ilan sa mga pangunahing aral na matututunan mula sa aklat. Una, pay yourself first. Ang pangunahing aral ng aklat ay magtabi ng hindi bababa sa 10% ng iyong kita para sa iyong sarili bago bayaran ang iba't ibang expenses. Ito ay para maisiguro na ikaw ay nag-iipon at lumalago ang iyong kayamanan. Ikalawa, kontrolin ang iyong mga gastusin. Mahalaga na hindi gastusin ang lahat ng iyong kinikita. Matutunan ang pagkakaiba ng mga wants at needs upang makontrol ang iyong gastusin at makapag-ipon. Ikatlo, make your money work for you. Ang paggamit ng iyong pera upang kumita ng dagdag na kita tulad ng pag-i-invest sa mga oportunidad ay mahalaga upang mapalago ang iyong yaman. Ika-4, protect your wealth. Pinapalakas ng aklat ang pagiging maingat sa pag-manage ng iyong pera at pag-iingat sa mga hindi inaasahang pangyayari, maging sa mga taong maaaring puminsala sa iyong yaman. Ika-5, tiyakin ang kinabukasan. Magtabi ng pondo para sa mga emergency at paghandaan ng pagre-retiro. Ito ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng pag-iisip at seguridad sa hinaharap. Ika-6, seek knowledge and advice. Mahalaga ang pag-aaral at paghahanap ng payo mula sa mga taong may karanasan
sa pamamahala ng pera upang magtagumpay sa larangan ng pinansyal. Ikapito, palawakin ng iyong kaalaman at kasanayan. Patuloy na mag-aral at maghanap ng mga paraan upang mapabuti ang iyong sarili at ang iyong income. Ang pagtaas ng iyong kaalaman at kasanayan ay magdadala ng mas maraming oportunidad. Ikawalo, bayaran ng iyong mga utang sa tamang oras. Ang pagbabayad ng utang sa tamang oras ay nagpapakita ng responsibilidad at nag-iiwas sa mga karagdagang interes at problema sa hinaharap. At ikasyam, maging mapagpakumbaba at matutong magpasalamat. Huwag maging mayabang at magmataas sa iba sa kabila ng iyong mga tagumpay. Katulad ng itinuturo ni Mr. Ramon Ang sa kanyang mga anak, always be humble. Ugaliing ding tumulong sa mga nangangailangan. Ang mga aral na ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa disiplina, pananaw at tamang pagdedesisyon na magbibigay daan sa mas maunlad at masaganang pamumuhay. Thanks for watching Edo Patrol. Please like, share, and follow for more.